Sabi nila, ang buhay ng misis ng seaman ay isang buhay na walang alalahanin. Maganda ang bahay, may 2 sasakyan, at ang bank account ay laging puno. Pero ang katahimikan sa loob ng 4 na sulok na iyon ay hindi nila alam. Ito ang tahimik, mabigat at matinding presyo ng bawat dolyar na ipinapadala. Sa bawat layag ng isang asawa sa gitna ng karagatan, may isang pusong naiiwan sa pampang. Hindi lang ito pisikal na separation, ito ay emotional na isolation. Malungkot, nag-iisa, at sa paglipas ng panahon, ang pangungulila ay hindi na lang naghahanap ng yakap, naghahanap na ito ng tunay na koneksyon at kalinga. Ito ang kwento ni Sarah, ang misis na pinili ng kalungkutan. At hindi niya kayang pigilan ang sarili niya sa pagbagsak. Si Sarah, 32 taong gulang. Sa mata ng lahat, siya ang queen of the subdivision. Pero sa likod ng saradong pinto, siya ay isang preso ng kanyang sariling kayamanan. Si Mark ang kanyang asawa, isang chief engineer. Ang kanyang kontrata karaniwan, 9 na buwan, 9 months of silence, 9 months of being single while being married. Ang buhay nila ay parang isang pelikula na paulit-ulit na nagre-replay hiwalayan, reunion, at muling hiwalayan. Pero sa bawat pagbalik ni Mark, mas mabilis na lumalamig ang init ng reunion. Dahil alam nilang dalawa, pansamantala lang iyon. Ang lahat ng material na bagay ibinigay ni Mark. Isang gabi, tinitigan ni Sarah ang bagong designer bag na padala ni Mark. Napakaganda, napakamahal. Pero ang bulong niya sa sarili, Mark, mas gusto ko pa ang 1 oras na hawak mo ang kamay ko kaysa sa lahat ng pera mo. Ito ang matinding paradox ng buhay seaman. Ang yaman ay nagdudulot ng isolation. Ang pangungulila ay hindi lang sakit. Ito ay nagiging galit. Galit kay Mark dahil pinili niya ang dagat at sa tingin ni Sarah, pinili niya ang pera bago ang kanilang buhay. Galit sa sarili dahil hindi niya kayang panatilihing buo ang kanyang sarili ng nag-iisa. Sa 7 buwan ni Mark sa dagat, nagbago ang kanilang Skype routine. Ang dating oras na puno ng pag-ibig at kwentuhan ay naging mabilis na check-up call na lang. Kumain ka na ba, mahal? Nakadeposit na ang allowance. Ingat ka, love you. Ang kawalan ng depth sa kanilang pag-uusap ang nagbigay ng lisensya kay Sarah na maghanap ng lalim sa ibang lugar. At ang galit na iyon ang siyang nagbukas ng isang puwang. Sa sunod-sunod na buwan, si Dennis, ang kanilang kapitbahay, ang tanging buhay na presensya sa kalye. Si Dennis isang karpintero na nagtatrabaho sa isang site na malapit sa subdivision. Simple, hindi kasing yaman ni Mark, pero may presensya. Hindi mabilang ni Sarah kung ilang beses siyang tinulungan ni Dennis. Nasira ang gate, si Dennis ang nag-ayos. Bumaha sa garahe, si Dennis ang tumulong sa paglilinis. Hindi humihingi ng kapalit, tanging kalinga lang ang ibinibigay. Ang mga mata ni Sarah, na sanay tumingin sa screen ng telepono, ay biglang natuto ulit tumingin sa katotohanan sa simpleng lalaking nandyan. Isang hapon, nakita ni Sarah si Dennis na kumakain ng pandesal sa harap ng bahay nila. Nilapitan niya ito, hindi para magpapasalamat, kundi para lang makaramdam ng buhay sa paligid niya. Ang pinag-usapan nila ay hindi tungkol sa barko. Tungkol ito sa simpleng buhay, ang pagod ni Dennis sa trabaho, ang init ng araw, at ang simpleng pangarap niyang magkaroon ng sariling maliit na shop. Ang pagod ni Sarah sa paghihintay at ang lamig sa kanyang mga gabi. Sa mga sandaling iyon, na-realize ni Sarah, si Dennis ay walang pera ni Mark. Pero may oras siya, at ang oras niya sa puntong ito ng buhay ni Sarah ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang final breaking point ay dumating sa isang gabi ng matinding bagyo. Ang lakas ng hangin, parang sumasabay sa lakas ng pangungulila ni Sarah. Brownout, walang signal, tahimik ang buong subdivision. Kumatok si Dennis, hindi para mag-ayos, kundi para lang magbigay ng kandila at makipagkwentuhan. Sa dilim, ang tingin ng 2 tao na parehong nalulunod sa magkaibang klase ng kalungkutan ay nag-cruise. Ang pag-uusap ay tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang bagsik ng ulan sa bubong at ang malakas na tibok ng puso ni Sarah. Ang kamay ni Dennis ay humawak sa kamay ni Sarah. At ang init na iyon, ang sandaling iyon, ay hindi niya nagawang tanggihan. Ito ang kanyang sandaling kahinaan. Hindi dahil sa libog, kundi dahil sa matinding pangangailangan.
na may makadamay sa kanyang isolation. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na matandaan ni Sarah ang eksaktong detalye. Ang natandaan niya ay ang pagsisisi at ang pag-asa. Pagsisisi dahil niloko niya si Mark. Pag-asa dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 7 buwan, nakaramdam siya ng buhay. Ang sumunod na araw, hindi siya nagising na masama ang tao. Nagising lang siyang punong-puno ng matinding guilt. Ang una niyang instinct ay tapusin na ang lahat. Agad siyang nag-text kay Dennis. Tapusin na natin ito. Isang malaking pagkakamali lang ang nangyari. Huwag na tayong magkita ulit. Ngunit may isang nakakabaliw na nangyari. Walang reply si Dennis. At ang katahimikan na iyon ay mas naging matindi kaysa sa presensya niya. Ang pag-alis ni Mark ay hindi na kasing sakit. At ang simpleng presensya ni Dennis sa kabilang kalsada ay nagbigay kay Sarah ng isang false hope na mayroon siyang safety net. Hindi na sila nagkita sa loob ng halos 1 linggo, pero sa loob ng 7 araw na yon, ang lamig sa loob ng bahay ay bumalik ng doble. Ang dating guilt ay unti-unting napalitan ng pangungulila kay Dennis. Namimiss niya ang tahimik na presensya. Sa 8 araw, hindi na nakatiis si Sarah. Hindi siya nag-text ng sorry. Ang simple niyang text kay Dennis, 7:00 ng gabi ay, "May kandila ka pa ba?" Ang reply ni Dennis, "Meron, pero alam kong hindi kandila ang kailangan mo. Kape ang ipinadala ko." Doon nagsimula ang kanilang lihim na komunikasyon, ang pag-uusap sa gabi, ang mabilis na text, at ang pagtatago ng cellphone kapag tumatawag si Mark. Sinimulan niyang i-rationalize ang kanyang desisyon. Ito ang simula ng pagiging normal ng kasalanan. Hindi ito totoong pagtataksil. Ito ay lunas lang sa depression. Hindi ko mahal si Dennis. Kailangan ko lang ng kasama. Mas pinili ni Sarah na gamitin si Dennis bilang isang emosyonal na band-aid sa kanyang pangungulila. At dito nagsimula ang double life. Ang double life ni Sarah ay hindi nag-umpisa sa isang madamdaming pag-ibig. Nagsimula ito sa mga maliliit na pagtatago, ang pagiging available niya lang kapag alam niyang natutulog na si Mark. Libo-libong milya ang layo. Sa umaga, siya ang misis ng seaman, maayos, malinis, at may pera. Siya ang babae na nagpapa-car wash, nagpapa-grocery, at nag-e-endorse ng mamahaling lifestyle sa social media. Pero pagpatak ng 9:00 ng gabi, nag-iiba ang mundo. Tahimik niyang ibinababa ang phone volume. Sinasigurado niya na nakalock ang second gate para makita kung may tumitingin. Ang mansyon na ipinundar ni Mark, na puno ng mamahaling dekorasyon, ay nagiging kulungan ng kanyang sekreto. Si Dennis sa kabilang banda ay simple. Wala siyang designer bags na ibinibigay. Wala siyang ipinapadalang dolyar. Ang tanging maibibigay niya ay ang kanyang simpleng presensya at ang init ng kanyang oras. Hindi nila kailangang mag-text ng mahaba. Isang simpleng emoji lang o isang katanungan tungkol sa petsa ng bukas na gawa sa kahoy na kailangan niyang ayusin ay sapat na para malaman nilang magkikita sila. Ang kanilang tagpuan ay hindi romantic. Kadalasan, sa gilid ng subdivision kung saan walang CCTV o sa likod ng malaking garahe ni Sarah na kailangan daw ayusin ang gutter. Doon, sa dilim, ang mga simpleng salita ni Dennis tungkol sa kanyang araw ang pagod sa pag-iinit ng semento, ang pangungulila niya sa pamilya niya sa probinsya ay naging lunas ni Sarah sa kanyang emosyonal na pagkabaog. Mas matindi ang kontrast ng dalawang buhay. Kapag tumatawag si Mark sa Skype, nakaupo si Sarah sa leather sofa, suot ang terno at may perlas. Pinupuri niya ang kagandahan ng bahay, ang bagong kotse, at ang pagiging independent ni Sarah. Pero pagkatapos ng tawag, ang unang ginagawa ni Sarah ay magpalit ng simple at lumang damit, parang naghahanda siyang maghukay. Hindi siya nag-aayos. Ang tanging kailangan niya ay ang pagiging totoo. Ang habit ng pagtataksil ay mas malakas kaysa sa guilt. Bakit? Dahil binigyan siya ng sekreto ng isang kapangyarihan at ng isang kahulugan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang kasalanan ay nagiging routine. Ang bawat mahal kita ni Mark sa Skype ay nagiging mas malaking kasinungalingan sa puso ni Sarah. Para siyang isang magaling na aktres na nagtatanghal para sa kanyang asawa.
Ang pinakamahirap na parte ay ang umaga. Sa umaga, bawat sikat ng araw ay nagpapaalala kay Sarah kung gaano siya kagarapal. Pero ang sakit ng guilt ay panandalian lang. Ang lamig ng isolation ay pangmatagalan. At sa huli mas pinili ni Sarah ang panandaliang init ni Dennis kaysa sa pangmatagalang lamig ng kanyang kayamanan. Ang 8 buwan, isang umaga, isang notification ang nagpabagsak sa cellphone ni Sarah. Umuwi ako ng mas maaga. Surprise! See you in 48 hours, mahal. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Sarah. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding takot at pagkabigla. 48 oras. 48 oras para burahin ang lahat ng bakas ng kasinungalingan. 48 oras para maging misis ng seaman ulit. Pero paano mo buburahin ang kasalanan na nakaukit na sa iyong kaluluwa? Ang una niyang ginawa, tumakbo siya kay Dennis. Hindi para magpaalam ng maayos, kundi para magbigay ng utos. Tapos na, hindi na tayo mag-uusap. Hindi na tayo magkikita, lumayo ka na. Ang huling pag-uusap nila ni Dennis ay punong-puno ng galit at sakit. Si Dennis hindi galit dahil pinutol ni Sarah ang relasyon. Galit siya dahil ginamit lang siya ni Sarah para punan ang pangungulila. Galit siya dahil siya ang naging tagapuno ng butas at pagkatapos ay tinapon. Si Denise sa kanyang huling salita ay nag-iwan ng isang banta na mas matindi pa sa anumang galit. Sabi niya, wala kang pinagkaiba sa asawa mo. Mas pinili mo rin ang sarili mo, hindi ang pag-ibig. Ang banta na iyon ay sumisira kay Sarah dahil alam niyang tama si Dennis. Ang sumunod na 48 hours ni Sarah ay naging isang bangungot. Nililinis niya ang bahay. Nililinis ang sarili. Nililinis ang kasalanan. Sinubukan niyang burahin ang lahat ng text messages at i-block si Dennis. Nag-ayos siya ng sarili. Pinilit niyang isuot ang maskara ng loyal wife. Pero ang totoo, ang lihim ay nakaukit na sa kanyang puso. Hindi niya inamin, pero ang katawan niya, ang nagbubunyag. Ang mga mata niya ay mapupungay. Ang boses niya ay nanginginig. Sa huling oras bago dumating si Mark, humarap si Sarah sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang misis ng seaman. Nakita niya ang isang babae na halos sirain na ng kasinungalingan. Ang kanyang huling tanong sa sarili, mas mabuti pa bang sirain ko ang puso niya ngayon kaysa sirain ko ang buhay niya sa pagtagal ng kasinungalingan? Ang sagot ay nangingibabaw. Pagkakita niya kay Mark sa pinto, nakangiti, punong-puno ng pagmamahal, hindi takot ang naramdaman ni Sarah, kundi matinding kahihiyan. Ang taong pinakamamahal niya, ang taong nagtatrabaho ng husto sa gitna ng unos, ay niloko niya, hindi dahil sa hindi niya mahal si Mark, kundi dahil sa hindi niya kayang mahalin ang sarili niya habang nag-iisa. Sa gitna ng yakap ni Mark, ang desisyon ni Sarah ay kailangang gawin. Itatago ba niya ang lihim para maprotektahan ang pamilya? O aaminin niya ang lahat para protektahan ang katotohanan? Pagkatapos ng 3 araw na pilit na saya, hindi na makakain, hindi na makatulog si Sarah. Isang gabi habang nakaupo sila sa living room, pinili ni Sarah na sabihin ang lahat. Walang sigawan, walang pagtatanggol. Tanging ang katotohanan lang ang istorya ng pag-iisa, ang istorya ng kahinaan, at ang istorya ng pagtataksil. Ang naging reaksyon ni Mark, hindi siya nagalit, tahimik lang siya. At ang katahimikan na iyon, ang mas masakit pa sa anumang sigaw. Na-realize ni Mark na siya rin ang may kasalanan hindi sa pagtataksil, kundi sa pagpapabaya sa pangangailangan ng asawa. Ang kinahinatnan ng kanilang kwento ay isang matinding aral para sa lahat ng long-distance na relasyon. Hindi naghiwalay si Mark at Sarah. Ngunit ang tiwala ay nawasak. Ang pagtatayo ng sirang tiwala ay mas mahabang kontrata kaysa sa kontrata ni Mark sa dagat. Ang kwentong ito, pre, ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa loneliness at ang pagkakamali ng pagpapalit sa presensya ng pera. Ang pinakamalaking aral ay ito. Ang pag-ibig ay isang araw-araw na trabaho at kapag pinabayaan mo ang presensya mo at pinalitan mo lang ng pera, asahan mong may ibang pupuno sa butas na iyong iniwan. Ang ginawa ni Sarah ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ang kwento niya ay nagpapaalala sa lahat ng OFW at seaman na ang pamilya mo ay hindi lang dapat pinapakain. Kailangan silang alagaan, yakapin, at bigyan ng emotional security. Ang material na bagay ay panandalian. Ang emosyonal na pangangailangan
ay pangmatagalan. Kaya ngayon, kayo na ang magbigay ng inyong pananaw. Unang tanong, kung ikaw si Mark, ang asawang naloko, kaya mo bang magpatawad o mas pipiliin mo ang katotohanan kaysa sa pamilya? Ikalawang tanong, kung ikaw si Sarah, ano ang una mong gagawin para tuluyang ayusin ang buhay mo at maibalik ang tiwala? Sumali sa usapan. Ibahagi ang inyong pananaw sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong matatalinong sagot. At kung nakita mo ang sarili mo o ang isang kaibigan sa kwentong ito, paki-like ang video na ito. I-share mo rin ito sa mga taong kailangan makarinig ng ganitong matinding aral. Para sa mas marami pang usapang babae tungkol sa pag-ibig, relasyon, at lessons learned, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated. Huwag mong hayaan na ang iyong pagpapabaya ang maging pinakamalaking kalaban ng inyong pag-ibig. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Ingat mga mahal.